What's up? Welcome to my vlog. Panibagong review, panibagong content. This time magre-review tayo ng isa sa mga bagong motor ng Honda, which is ang Honda Navi 2025 or 2026 version. Let's go! So ayan, dito tayo ngayon sa uphill test. Etong highway na to, puro pataas to. Wala pong pahinga or pause. As you can see, ayan o, puro pataas siya. Ewan ko kung halata sa camera, pero puro pataas. Ayan, nakikita nyo, 40 to 50 to 60 lang ang pinakatakbuhan ko dyan. Kasi nga, break-in period. Tapos dito na tayo sa rough road test. Ayan, kayang-kaya o. Parang ano lang, simple lang kay Navi. Kahit sa modalin. Siguro mas maganda palitan din yung gulong para pang rough road na talaga. So ayan, ang sarap i-drive, ang sarap i-maneuver. Walang kahirap-hirap. Bagay na bagay lalo sa mga beginners natin dyan na gusto magmotor. Yay! So what's up? Andito na tayo ngayon, nire-review na natin ang motor. At kung may naninig kayong parang kulig-kulig, andito tayo sa nature. So pagpasensyahan nyo na. At may mga dumadaan sa sasakyan din. So ito na siya. Taran! Honda Navi. Ang pinili natin ay yung black. Dahil mas madaling pormahan pag black. So sa nakikita nyo ngayon, all stock yan. Dahil gusto ko makita muna ninyo ang all stock na Navi. Actually break-in period pa lang yan. And 81 pa lang ang tinatakbo niyan. Puro dito lang sa highway na itong highway na to, ito yung highway na Tagusan papuntang mula Montalban papuntang Bulacan doon. Mas papuntang Montalban dito. Ayan, medyo tagupa to tagupa tong secret road. So mabalik tayo dito sa Honda Navi. Simple lang, 110cc. Carburetor siya, hindi siya FI. So back to old school tayo. Mas madali siyang i-maintenance. Yun ang maganda sa carburetor. Pero dahil carb siya, meron siyang choke. Ayan, choke yan. Tapos, meron siyang pang signal light. Ito parang medyo mamura yung plastic. Ito yung high beam. Ito yung busina. Since, siyempre, side mirror ng Honda. Tapos yung kanyang handlebar, parang pan-tricycle. Tapos, simple lang makikita mo. Speedometer. Tapos yung tinakbo mo ng odo. Tapos dito kung naka-high beam ka, dito yung signal light, dito yung fuel gauge. So naka-plastic pa no, ganyan siya kabago. Kasi ayan na, susian. Tapos yung lock niyan, lock mo yung manibela, susian mo siya. Gaganyan mo, tapos ayan na, susian mo siya. So hiwala yung pag-lock, hindi ka tulad sa scooter ha. Rekta, ilalock mo na from there. Tapos yung susi niya, it fits all. Dito, padlock niya. Yung susian dito. Ayan. Para sa upuan. Pati ito pa pala, gas. So 5 yun. Isang susi lang yan sa lahat. Yun ang maganda ron. Ayan. CVT siya. Kala nyo, yung decambio, hindi siya decambio, hindi rin siya declutch. Ang dito is brake yan sa likod at sa harap. Tapos yung brake niya is combi brake na. Magbi-brake din yung harap pag binrake mo yung likod. Siguro 30% lang yung harap. Ayun o, combi brake. Tapos drum brake yan, harap at likod. Hindi siya disc brake. Yung gas tank niya is 3.5 liters. So kung long ride siya, malamang mas magpapagas kayo ng madalas kaysa sa nakasanayan nyo kung galing kayong mas mataas na cc ng motor. So ito, mga reflector niya. Pag Honda talaga safety Safety yung inuuna. Tapos yung tapalodo niya, medyo mukhang pan-tricycle. Papalitan din natin yan.
pag nakahanap tayo. Tapos yung muffler niya is parang sa Honda Dio. Air-cooled siya. Mas madali maintenance. Shocks niya is 330mm if I'm not mistaken. Yun na yung pinakamotor. And ang malupit nun, yung kanyang box. Kung saan pwede ka maglagay ng kung ano-ano. Maraming mapi-fit dyan guys. Ganito siya kalaki ha. Size ako 10. Ganyan kalaki ang pwede mo malagay. At marami kang malalagay. May iba na nagtry na 10 canned soft drinks. Napasok nila dyan 10, 11, 12 yata. Tapos mga iPad, tablet, cellphone, lahat. Tapos wala pang top box kasi hindi pa natin nalagyan kasi nga stock nga. Wala pang plate number eh. Oh. So ayan. Ayan lang siya. Honest review ko. Itong dinaanan ko ngayon puro pataas to ha. Puro uphill to. Walang kahirap-hirap. Siguro kasi mag-isa lang ako, 70 kilos ako. Pero naglalaro siya sa 40 to 60. Galing kasi ako sa mataas na cc na motor. So alam ko yung difference, mas mararamdaman ko. Pero pag beginner ka, hindi mo naman mararamdaman yon. Ang mas mafe-feel mo is yung safety niya. As mahatid ka sa point A to point B. Yun lang naman importante pag nagmomotor. Unless, bumili ka ng motor pang forma or pang hindi siguro kung gusto mo racing, ibang motor yung bilhin mo, 'di ba? Pero ito kasi simplicity at its finest. Tapos maaasahan mo siya. Tinay ko rin sa rough road, hindi lang sa pataas, pati sa rough road. Kayang-kaya niya, simpleng-simple lang sa kanya. Tingnan naman, napakaangas na itsura. Huwag lang kayo magandaan sa itsura. Pati sa performance niya, okay na okay. Sa pabilisan lang syempre, ibang usapan na yon. Galing din ako sa PCX 160. So, tapos na ako sa pabilisan. Dito na ako ngayon sa kahabaan ng buhay. Abot na abot mo, lalo na pag 5'8", 5'9" ka. 5'8", 5'9" yata ako. Abot na abot ko siya. Kahit naka center stand dyan, lapat na lapat yung pa ako. Sa mga 5 flat, siguro babaan nyo lang yung stock shocks. Palitan nyo pala. Tapos pa-lowered nyo to front shocks. Meron na naglo-lowered nyan. Yung seats, I would not touch it because, comfortability kasi yung, para sa akin, yung nauuna, comfortability. Ako baka i-lowered ko to ng konti, kahit abot ko na. Wala lang, pamporma lang ng konti. Kung dumadaan kayo sa mga hams or malulubak, huwag nyo nang pa-lowered. Daming kuliglig ba yun? Yun, ang ingay. Basta yun, yun lang, quick review lang. Marami namang nakanavi. Ito ay point of view ko lang, opinion ko. Napaka-okay niya. Sa presyo niya, wala na akong masabi. Worth it talaga. Tapos dahil Honda yan, tatagal yan ng 10 to 20 years. Depende sa pag-alaga mo sa motor. At napakadaling alagaan kasi carburetor lang. Pagka nagka-problema ka, linisin mo lang carburetor, patanggal mo lang, tapos yun, linis ng panggilid. Madali lang i-maintain, diba? So yun lang naman. At marami na siyang parts sa ngayon. Pag Honda talaga, asahan nyo, dadami ang parts niyan. Dahil na pag maraming bumili. Maraming tumangkilik ng motor na to. Marami ng group sa Facebook, which kasali din ako. Tapos hanggat maaari, tulungan natin yung mga newbie na mga riders. Pag mga nagtatanong sila sa group, wag po natin silang alam niyo na, pilosopohin. Kasi lahat naman tayo nagdaan sa pagiging bago sa pagmumotor. So yun lang po. Maraming salamat. Thanks for watching my vlog. Again, this is Kuya Broom. Marami tayong iba't ibang vlog, hindi lang motor po. Nagta-travel tayo, nagpo-food trip review, at kung ano-ano pa. Naway, supportahan niyo po ako. Maraming salamat po. At keep praying, keep eating, keep traveling. Let's go! Nakalimutan ko pala itong likod. Ayan siya pag binuksan mo. So kasi yung tools mo, yung battery, tapos papers mo, tapos raincoat. Meron kang space pa dyan. Tapos pwede mo i-lock yung helmet mo rito pag ipapark mo. Tapos ito, pag nakababang ganito, yung gas, normal na gas. Pag dito, nakalock, walang gas na dadaloy. Pag nandito yung reserve, lalagay mo lang sa reserve pag wala ka ng gas sa fuel tank mo para tumakbo pa rin hanggang gasoline station. Tapos busina mo yung normal lang. Yeah. Let's go!